Mga kapatid, kayo po ay aking inaanyahan na panoorin at pakinggan ang mensahe ng mensahero ng silangan. Mga video na kung saan ay nagbukas ng aking diwa at nasagot ang marami kong katanungan. Masayang bati sa inyong lahat mula sa Oferian Heritage Conservatory. Bago tayo magpatuloy, nais naming batiin at i-welcome ang mga bago nating kapatiran na nagpasakop na sa Covenant sa pamamagitan ng bautismo. Labis tayong nagagalak dahil langkay-langkay po sila na naglalabasan mula sa Babylonian religions. Latest news from Isamis Occidental, isang buong local church ng sektang Adventurist ang sumama na sa atin. Welcome to the flock. Tulad ng sinabi natin noong nagsimula tayo, barely 1 year ago, hahakutin namin ang mga tupa. Here we go. The bird of prey from the east ay tuloy-tuloy na lumilipad. Isa pang magandang balita, nalalapit na tayong magkaroon ng paaralan ng kasulatan. Isang institusyon kung saan mag-aaral at magsasanay ang ating mga preachers, leaders at mga priests. Ito ay isang Bible Institute, or shall we call it a seminary. Priority dito ang mga ex-pastors mula sa iba't ibang sekta na lumipat na sa atin. Isa na namang salita ni Messiah Yahawashai ang natutupad. Matthew chapter 9 verse 36 to 38. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore, ask the master of the harvest to send out workers into his harvest field." Masagana ang aanihin, ngunit kulang ang mga taga-ani. Kung ganon, hilingin nyo sa namumuno ng anihan na magpadala ng mga manggagawa sa pataniman. Yan ang salita ng ating Mesaya bago siya umalis. Sa ating pagpapatuloy, may nais akong ipakita sa inyo. Ito ang salita ng Pariseyong si Pablo. Titus chapter 3 verse 9. But avoid foolish questions and genealogies and contentions and strivings about the law, for they are unprofitable and vain. Ganito ang sinabi ng Pariseyong si Pablo. Iwasan daw ang pagtatanong, ang pagsasalaysay tungkol sa mga saling lahi or genealogy at ang pagtatalakay tungkol sa mga kautusan sapagkat yan daw ay walang katuturan. Ang mga genealogy at kautusan ay isinulat ng mga propeta. Tanong, bakit pinaiiwasan ni Pablo ang pagtatalakay tungkol sa mga ito? Bakit sinabi niyang walang katuturan ang pagsisiyasat ng mga henerasyon at mga kautusan? Hindi ba kayo nagtataka? Hindi kaya may pinagtatakpan itong si Pablo, kaya pinagbawalan kayong kalkalin ang genealogy at mga kautusan? Malalaman nyo ngayon ang isang mabigat na dahilan bakit inaayawan ni Pablo ang genealogy at ang mga kautusan.
Ayaw niyang mahayag ang tunay na identity ng mga tunay na Hebrew Shemites at lalo na ang tunay na Mesaya. Pangalawang rason, iniingatan ni Pablo na mahubaran si Yesus Kristus, ang huwad na Mesaya ng mga Hintil. Malalahad ang katotohanan, itong Kristyanismo ay gawa-gawa lamang ng Pariseyong si Pablo at itinatag niya sa Antioch. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang Kristyanismo ay hindi po nagmumula sa mga tunay na apostol ng Mesaya, kundi gawa-gawa lamang ng isang Pariseyo. Huwad na Mesaya, huwad na relihiyon na itinatag ng huwad na apostol, period. Ngayon, mahalaga bang alamin at siguraduhin na ang tunay na Mesaya nga ang iyong sinusundan? Yes. Bakit? Basahin natin. John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mabigat po ang talatang yan. Mahalagang siguraduhin ninyo na ang totoong Mesaya nga ang inyong sinusundan, tinatawag at sinasamba, sapagkat ang tunay na Mesaya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi dadaan sa tunay na Mesaya. Huwag niyong aakalain na naiba lamang ang pangalan ng Mesaya at tinawag niyo lang na Hesukristo. Mahigpit ang bilin ng tunay na Mesaya laban sa ibang pangalan. John chapter 5 verse 43. I have come in my Father's name, and you do not accept me. But if someone else comes in his own name, you will accept him. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, ngunit hindi niyo ako tinanggap. Kapag may ibang dumating sa ibang pangalan, siya ang inyong tatanggapin. Ngayon, sino ang humaharang upang hindi natin makilala ang tunay na Mesaya? Obvious at simple ang sagot. Walang iba kundi ang dyablo at si Pablo. Sa kasalukuyang panahon, naglipa na ang mga alagad ng huwad na apostol na nagtuturo ng ibang pangalan. Paano mo masisiguro na ang iyong tinatawag, sinusundan at sinasambang Mesaya ay ang tunay na Mesaya at hindi ang huwad? Simple lang, gagamit tayo ng 5 kriteria o punto. Point number 1, genealogy o pinagmulang angkan. Point number 2, overall appearance o itsura. Point number 3, ang kanyang kulay. Point number 4, pagiging tuli. Point number 5, scientific research. Yan ang 5 mahahalagang punto bilang gabay upang siguruhin na ang totoong Mesaya nga ang iyong sinasamba at hindi ang huwad na Mesaya ng mga Grigo. Kung kayo nga ay naghahanap ng katotohanan, sundan nyo ang nasusulat sa Book of Revelation at huwag kayong maniwala sa pagbabawal ni Pablo. Here is point number 1, genealogy. Revelation chapter 22 verse 16. I, Yahweh, have sent my angel to give you this testimony for the assemblies. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Isinulat ni John Revelator ang salita ng Mesaya na nagpakita sa kanya sa vision. Sinabi ng Mesaya na siya ang ugat at suloy mula sa angkan ni David. Ganon din ang sinabi ni Prophet Isaiah, libu-libong taon na ang nakaraan. Ang tunay na Mesaya ay magmumula sa angkan ni David, from the roots of Jesse. Isaiah chapter 11 verse 10. In that day, the root of Jesse will stand as a banner for the peoples. The nations will rally to him, and his resting place will be glorious. Sino si Jesse? Si Jesse ay mula sa tribe of Judah, isang Hudyo. Si Judah ay anak ni Jacob Israel. Ibig sabihin,
ang Messiah ay Israelite, hindi po Greek. Si Jacob ay anak ni Isaac. Si Isaac ay anak ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Terah. Si Terah ay anak ni Nahor. Si Nahor ay anak ni Sirog. Si Sirog ay anak ni Rio. Si Rio ay anak ni Peleg. Si Peleg ay anak ni Eber. Sa makatuwid, ang Messiah ay Hebro. Si Eber ay anak ni Sela. Si Sela ay anak ni Arphaxad. Si Arphaxad ay anak ni Shem na anak ni Noah. Sa makatuwid, ang Messiah ay Shemite. Putting it together, ang Messiah ay Shemite, Hebrew, Israelite, Hudyo. Kung ganon, ang Messiah ay hindi pwedeng magkaroon ng Greek na pangalan, Greek na anyo. Hindi po siya European, kundi Shemite, Asian, kalahi natin. Ito ang dahilan kung bakit dinidiscourage ni Pablo ang kanyang mga followers na aralin ang genealogy. Tinatakpan niya ang pagkakakilanlan ng tunay na Messiah noong siya ay nagkatawang tao. Ayaw ni Pablo na malaman nating mga Shemites na ang tunay na Messiah ay kalahi pala natin bilang mga Hebrew Shemites. Pinaniwala tayo na ang Messiah ay isang European na nagtataglay ng Greek na pangalan. Ang Yesus Kristos na pundasyon ng buong Christianity ay mula sa Antioch na isang probinsya ng mga Gentile Greek sa panahong yon. Huwad, pag-usapan natin ang overall na itsura ng Messiah. Sa pagpapatuloy, ito ang point number 2. Overall appearance or itsura ng Messiah. Balikan natin ang isinulat ni Prophet Isaiah. Isaiah chapter 53 verse 2. He grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. Ayon kay Prophet Isaiah, ang Messiah ay walang taglay na kagwapuhan o kagalang-galang na anyo. Wala siyang kaaya-aya o anumang itsura or personalidad na nakakaakit sa paningin ni numan. Sa madaling salita, hindi artistahin ang kanyang dating. Hindi siya ang tisoy-tisoy na sinasamba ng Christianity ni Pablo. Pakibasa na lang po ang buong Isaiah 53 para sa mga karagdagang impormasyon. Point number 3, ang kulay ng Messiah. Ayon sa genealogy, ang Messiah ay Hebrew Shemite mula sa tribe of Judah na anak ni Jacob, kung kaya tinawag na Israelite Jew. Tanong, ano ang kulay ng mga Hebrew Israelites? Malalaman natin sa mga pangyayari na nasa Old Testament noong sila ay lumabas mula sa Egypt. Numbers chapter 12 verse 10. When the cloud lifted from above the tent, Miriam's skin was leprous. It became as white as snow. Aaron turned toward her and saw that she had a defiling skin disease. Tandaan ang paglalarawan. Ang kulay ng balat ay nagbago, naging puti na parang snow. Tingnan din natin si Moses. Ano ang kanyang kulay bilang Hebrew Israelite? Exodus chapter 4 verse 6. Then Yahweh said, "Put your hand inside your cloak." So Moses put his hand into his cloak, and when he took it out, the skin was leprous. It had become as white as snow. Kunting analysis lang po ang kailangan natin. Ang paglalarawan na it became white as snow or naging puti na parang snow ay nagpapakahulugan na ang normal na kulay ng mga Hebrew Israelites ay hindi puti, kundi brown to dark blackish brown. Kung kaya, noong nagkaroon ng leprosy ay sinabing nagbago at naging puti tulad ng snow. Common sense po. Kakulay natin ang tunay na Messiah sapagkat siya ay kalahi natin, isang Hebrew Shemite.
Ngayon, ano naman ang kulay ng ating Mesaya na nakita ni John Revelator sa kanyang vision? Revelation chapter 1 verse 14 to 15. The hair on his head was white like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. That is from New International Version. Ulitin natin sa King James Version. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. May tatlong mahalagang information na ibinigay sa Revelation: buhok, kulay ng balat, at boses. Ayon sa talata, ang kanyang kulay ay parang fine brass or bronze na nasunog sa hornohan. Ito ang kulay ng fine brass na nasunog sa horno or oven. Ang bronze na nasunog sa horno ay golden brown naman. Meaning, ang kulay ng Mesaya ay golden dark brown to blackish brown. At ang kanyang buhok ay kulot or woolly. Mayroong translation issue pagdating sa buhok. Mali po ang white as wool sapagkat hindi po lahat ng wool ay white or puti. Ang tama ay curly as wool, kulot. Ayon pa kay John Revelator, ang boses ng Mesaya ay maihahalin tulad sa rumaragasa o lumalagaslas na maraming tubig. Ibig sabihin, hindi yung typical na masculine voice na buo at malagong, kundi parang lumalagaslas na tubig habang dumadaloy sa batuhan ng ilog. Imagine nyo na lang ang tunog ng waterfalls. Lumalagapak ang tunog, hindi malagong. Ngayon, napatunayan natin ang tunay na Mesaya ay brown to dark, blackish brown. Sino pala itong tisoy-tisoy na Greek-European Mesaya na inaawit-awitan ng papuri at niluluhuran nitong mga Kristiyano? Obviously, huwad, fake, peke. Patunay lamang na ang Kristyanismo ay huwad sapagkat yan ay itinatag lamang ni Pablo sa Antioch. Hindi yan ang pananampalataya ng mga tunay na apostol na nasa Jerusalem. Magpatuloy tayo sa point number 4, pagiging tuli ng tunay na Mesaya. Ang mga Hebrew Israelite kung saan isinilang ang tunay na Mesaya ay nagmumula kay Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac. Si Isaac ay anak ni Abraham. Ano ang punto? Genesis chapter 17, verse 3 to 5. Abraham fell face down, and Elahayim said to him, "As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations." Verses 10 to 12. This is my covenant with you and your descendants after you, the covenant you are to keep. Every male among you shall be circumcised. You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you. For the generations to come, every male among you who is 8 days old must be circumcised. Sa makatuwid, si Moses ay tuli, ang mga Israelites ay tuli, ang tunay na Mesaya ay tuli, sapagkat sila ay mga descendants ni Abraham na nasasakop ng covenant of circumcision. Ngayon, bakit natin tinatalakay ang circumcision? Sapagkat ito ay pagkakakilanlan ng tunay na Mesaya versus huwad na Mesaya. Ang tunay na Mesaya ay tuli. Alam natin yan. Paano ang huwad na Mesaya? Tuli din kaya? Jesus Christos, Jesus Christ, Hesus Kristo, ikaw ay isang Greek, hindi ka Hebrew.
hindi ka lahi ni Abraham. Sa makatuwid, ikaw ay suputante, hindi ka tuli. At dahil ikaw, Yesus Kristos, ay hindi tuli, natural lang, nakakalabanin ng iyong apostol ang pagtutuli ng mga Hebro. Hindi na dapat pagtakhan ang mga salita ni Pablo tulad ng nasusulat sa Galatians chapter 5 verse 2. Mark my words, I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Tagalog, ito ang nasusulat mula sa Filipino Standard Version. Pakinggan ninyo ito. Ako mismong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kung kayo'y patutuli, mawawala ng kabuluhan sa inyo si Kristo. Malinaw naman yan. Tahasan at direktahan ang sinabi ni Pablo. Kapag kayong mga Kristiyano ay nagpatuli, pinawalan ninyo ng kabuluhan si Yesus Kristos. Malaking insulto yan sa inyong Greek Messiah. Yan ay may tuturing na kalapastanganan kay Pablo, ang huwad na apostol. Paano yan mga pastor ng Kristiyano? Huwag kayong patutuli. Mga anak nyo, huwag nyong ipatutuli. Turuan nyo ang inyong mga members na huwag magpapatuli. Dahil yan ang sinulat ni Pablo. Kapag kayo daw ay nagpatuli, pinawalan nyo ng kabuluhan si Yesus Kristos ninyo. Ay nako, pulutong ng mga supot. Ngayon, ano nga ulit itong si Yesus Kristos? Greek, Hintil. Hindi siya covered ng covenant of circumcision kay Abraham. Kung ganun, moot and academic, itong si Yesus Kristos ay talagang supot. Conclusive yan. Ano ang tunay na Messiah? Tuli dahil sa covenant kay Abraham. Period. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ni Pablo na huwag daw ninyong aaralin ang mga genealogy at mga kautusan sapagkat may iniingatan siyang sekreto tungkol sa kanyang Messiah. Ngayon, dumako na tayo sa point number 5. Ano ang sinasabi ng scientific research kung saan pinagsama-sama ang history, archaeology, anthropology, medical forensic, and digital reconstruction technology? Sa mga nagnanais ng karagdagang detalye, ang link ay inilagay namin sa description sa ibaba lamang nitong video. Ayon sa report, isang retired medical artist na nagngangalang Richard Neve ang bumuo ng team noong 2001. Ang team ay kinabibilangan ng mga forensic anthropologists and computer programmers. Ang layunin nila ay magsagawa ng digital reconstruction ng most possible na itsura at pangangatawan ng Messiah. Ginamit nila ang isang skull na natagpuan sa Israel at nagmumula pa sa 1st century AD. Yan ang mga kapanahunan ng ating Messiah at ng mga apostoles. Sinang-ayunan ng mga Bible scholars ang resulta. Ang Messiah ay around 5 feet tall with darker skin, dark eyes, and shorter, curlier hair. Ulitin ko, 5 feet tall, parang height ng pandak na Pilipino. Halos kasing tangkad lang ni Rizal. Darker skin, parang kulay ng tipikal na Pilipino. Shorter hair, sapagkat hindi ugali ng mga lalaking Israelites ang magpahaba ng buhok, maliban na lang kung Nazirite kagaya ni Samson. Ang mga findings na yan ay tumutugma sa genealogy ng Messiah bilang Hebrew Shemite. Bakit ang description ay natutulad sa ating mga Filipino o Syrians? Sapagkat ang tunay na Messiah ay kalahi natin, Shemite Hebrew, hindi Caucasian, hindi Greek, at mas lalong hindi European. Ngayon, saan galing ang itsura ng Messiah na ini-imagine ninyo habang kayo ay kumakanta-kanta ng I'll meet you in heaven, we'll sing songs together.
And worst, ginawan pa ng ribulto, pinapasan-pasan, pinoprosesyon at niluluhuran. Saan galing yan? Itsura na yan. Ang imahe na yan ay mula sa Greek and Roman gods. Lalong-lalo na ang Greek god na si Zeus. Ay nako, sinasamba ninyo ang larawan ni Zeus. Relihiyon at pananampalataya ng mga Hintil. In short, mula sa pangalan ng Mesaya, imahe, Apostol Pablo, hanggang sa relihiyon, huwad, fake, peke. Ganyan kayo, Christianity. Gumising na nga kayo. Greek Messiah ang sinasamba nyo at hindi ang tunay na Hebrew Messiah na kalahi natin. Balikan natin ang biblical perspective. Bakit kailangan nating kilalanin at tanggapin ang tunay na pangalan at identity ng tunay na Messiah? Sapagkat nasusulat, I am the way, and the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. John 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mahigpit ang pagbibili ng tunay na Mesaya tungkol sa kanyang pangalan. John chapter 5, verse 43. I have come in my Father's name, and you do not accept me. But if someone else comes in his own name, you will accept him. Ako ay naparito sa pangalan ng aking Ama, ngunit hindi niyo ako tinanggap. Kapag may dumating na may ibang pangalan, siya ang inyong tatanggapin. Ano ang pinakabuod na gusto naming ipagdiinan sa inyo? Kilalanin at tanggapin ang tunay na Mesaya kung ano siya, spiritually and literally. Yan ang totoong kahulugan ng salitang truth, katotohanan. Huwag po puro claim. Dapat niyong ipagsigawan sa buong mundo. Ipagmalaki na kalahi natin ang tunay na Mesaya. That is truth. Huwag kayong taksil sa iyong sariling lahi. Huwag kayong taksil sa tunay na Mesaya. Huwag kayong taksil sa ating bansa. Tigilan nyo na ang kakaprosesyon, kakakaluhod-luhod at kaka-imagine ng ribulto ni Zeus ng mga Greeks. Sinisira nyo ang kaisipan ng mga kabataan. Hindi aasenso ang ating bansa hanggat hindi ninyo binabago ang inyong mga paniniwala. Mananatili tayong alipin at sunod-sunuran sa mga Hintil, generation after generation. Your choice, your life. At para sa inyong mga pastor at takapagturo ng huwad na Mesaya at huwad na relihiyon, sunod-sunuran sa huwad na apostol. Sa muli, makinig kayo. Save your souls. Bago namin tapusin ang videong ito, nais nating magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating advocacy. Maraming salamat sa mga nag-donate ng kani-kanilang mga lupain upang pagtayuan ng mga house of prayer. Ekta-ektarya po ang donations na kanilang ibinibigay upang magamit sa mass gatherings tulad ng Feast of Tabernacles. Pwedeng pagtayuan sa hinaharap ng mga seminary at paaralan. Salamat din sa mga nagpahiram ng kanilang mga sasakyan, mga tirahan para sa gawain. Ang Ama, Aba Yahweh ang magpapala sa inyo. All for the glory of Abba Yahweh and King Yahweh Shai. We have the mighty blessings. Para sa mga bagong baptized, welcome to the covenant. At para sa mga new subscribers, huwag kalimutang unahin ang The Guide. Para naman sa mga nagre-request ng bautismo, pumasok po kayo sa Facebook group ng Joshua. Ang link ay inilagay namin sa ibaba lamang nitong video. Para sa inyong lahat, be blessed. Shalom.
Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig ng mensahe. At kung kayo po ay may mga katanungan, paki-click po ang link sa ibaba at paki-like and share na rin po. Maraming salamat.